Madaling araw. Hindi sila magkausap, hindi dahil may away o may ibang tao, kundi dahil wala namang kailangang pag-usapan. Ganito sila. Nagkikita lang kapag may kailangan. Kapag may problema sa trabaho ang lalaki, siya ang unang tinatawagan. Kapag may gulo sa pamilya ang babae, siya ang takbuhan. Kapag mabigat ang mundo, sila ang magkakampi. Sa gitna ng krisis, ang lambing nila. Sa gitna ng iyakan, ang lalim ng usapan. Sa gitna ng problema, parang sila ang pinakamatatag na magkasintahan. Pero kapag tahimik ang buhay, tahimik din sila. Isang beses, nagyaya ang lalaki ng simpleng dinner. Walang emergency, walang drama. Gusto lang nilang subukan maging normal. Nagkwentuhan tungkol sa trabaho, nag-usap tungkol sa plano. Pero ilang minuto lang, "Bakit parang lagi mo akong kinokorek?" sabi ng babae. "Hindi kita kinokorek. Sinasabi ko lang ang totoo," sagot ng lalaki. Maliit na bagay, pero parang laging may banggaan. Parang hindi sila komportable kapag payapa ang paligid. Kailangan may problema para maging malambing. Kailangan may sugat para may yakap. Hindi pabor ang mga magulang nila. Matagal na. "Anak, hindi sapat na kailangan mo siya," sabi ng nanay. "Dapat kaya mo rin siyang makasundo," sabi naman ng tatay ng lalaki. Kapag laging may tensyon, paano pa kapag habang buhay na? Pinaglaban nila noon. Sabi nila, naiintindihan lang sila ng isa't isa. At totoo naman, sa mga sandaling mabigat ang mundo, sila ang pinakamalapit. Pero habang tumatagal, napansin ng babae ang isang bagay. Kapag maayos ang araw niya, hindi niya hinahanap ang lalaki. Kapag tahimik ang gabi niya, wala siyang gustong ibahagi. At ganoon din ang lalaki. Parang ang relasyon nila ay emergency contact. Ginagamit kapag kailangan. Isang gabi, tumawag ang babae. Umiiyak. May malaking problema sa bahay. Hinding nagdalawang isip ang lalaki. Dumating agad. Inayos ang dapat ayusin. Niyakap siya. Sa mga sandaling ganoon, ramdam ang pagmamahal. "Kailangan kita," bulong niya. At totoo iyon. Pero makalipas ang ilang araw, nang maayos na ang lahat, tahimik na naman. Walang good morning. Walang random message. Walang simpleng kamusta. Parang natatapos ang connection kapag natatapos ang krisis. Isang hapon, nagkita sila sa park. May mga batang naglalaro. May mag-asawang magkahawak ang kamay. Tahimik lang pero magkasama. Sila, magkatabi sa bench. Pero parang magkalayo. "Napansin mo ba?" sabi ng babae. Mahina. "Parang mas okay tayo kapag may problema?" Hindi agad sumagot ang lalaki. Kasi alam niya, magaling silang magligtas sa isa't isa. Pero hindi sila marunong magsama. Magaling silang maging sandalan. Pero hindi sila marunong maging kasama. At magkaiba yon. Lumipas ang mga linggo. Mas dumalang ang pagkikita. Hindi dahil galit. Hindi dahil may ibang tao. Kundi dahil pareho na nilang nararamdaman ang pagod. Pagod sa paulit-ulit na cycle. Problema. Lapit. Ayos. Layo. Isang gabi, nagkita sila sa dati nilang tambayan. Walang sigawan. Walang iyakan. Tahimik lang. "Hindi tayo masaya kapag normal ang buhay," sabi ng lalaki. "Masakit pakinggan, pero hindi bago." "Pero mahal kita," sagot ng babae. "At mahal din kita," sabi ng lalaki. At doon nila naintindihan, hindi sapat ang mahal. Hindi sapat ang kailangan. May mga taong mahal mo pero hindi mo kayang makasama sa araw-araw. May mga relasyon na malalim sa sugat pero mababaw sa kapayapaan. Hindi sila naghiwalay dahil may kasalanan. Hindi dahil may nagtaksil. Naghiwalay sila dahil napagod silang hintayin ang susunod na problema para lang maramdaman na buhay ang relasyon. Noong huli silang nagkita, walang drama, mahabang yakap, at tahimik na pagbitaw. Masakit. Pero sa unang pagkakataon, totoo. Pagkalipas ng ilang buwan, natutunan ng babae ang isang bagay. Mas mabuting mag-isa sa payapang gabi kaysa may kasama ka nga pero naghihintay lang ng gulo para maramdaman mong mahal ka. Doon siya nagbago. Hindi na siya naghahanap ng taong kailangan siya. Hinahanap niya na ang taong kayang makasama siya kahit walang problema, kahit walang drama,
Kahit ordinaryong araw lang, may mga love story na hindi nagtagumpay, pero nagbago ng babae. Tahimik. Totoo. Masakit. Gusto mo bang makatipid sa mga binibili mo? Bisitahin ang Smart Save to Shop. Nasa comment section ang link. Kung nagustuhan mo ang video, paki-like, mag-comment, at i-share. Malaking tulong po iyon sa amin. I-follow kami para manatiling updated sa mga bagong videos. Forever blessed. God bless. Ingat lagi.